Wembanyama nangako sa Spurs, Suns na choked laban sa Memphis, at Warriors halata na ang gagawin kay Kuminga. Ngunit bago ang lahat, new Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama ay nasa mga paa ang bola mula sa basket sa tanging natirang 13 seconds. Ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama ay nasa mga paa ang bola mula sa basket sa tanging natirang 13 seconds sa laban. Ang kanyang kupunan ay naging down sa Cleveland ng 2 puntos. Siya ay umiskor ng 24 points, kabilang ang isang runner sa paint na nagdala sa team malapit sa bucket. Siya ay pinasa. Habang kinukuha ang bola kay Wembanyama, si Jeremy Sochan ay ginawa ang iilang dribbles habang nilalaro ito sa ilalim ng hoop, isang effort na maiwasan niya ang blocked shot mula sa Cavs center na si Jarrett Allen. Nakita si Keldon Johnson. Si Sochan ay pinasa ang bola sa out of bounds. Ang game ay tunay na nagtapos sa puntong ito. Napagtanungan kung siya nga ba ay gagawin ang shot kung sakaling mangyari muli. Ang 7'4" phenom ay medyo natagalan bago sumagot. Hindi ko alam. Kailangan kong panoorin muli ang tape, ngunit hindi ko talaga alam. Siyempre, hindi ko na gagawin ang pagkakamaling iyon muli kung mangyari man ulit. Kabilang ang thrilling loss laban sa Milwaukee Bucks, ang 117-115 result sa Ohio ay malaking kahulugan sa second straight Spurs setback na siyang nagpakita ng madikitang laban kontra sa inaasahang Eastern Conference playoff team. Ang Spurs ay nagmula pa sa muntik ng pagbura sa 16-point deficit. Nagawa namin ang lahat ng effort na ito sa buong laban, lalong-lalo na sa pagtatapos. Nagkaroon kami ng run. Naging malinaw na madali kaming nakabawi dito, ngunit ang bagay ay pwedeng mangyari. Kailangan naming makaget over sa pagkatalo at maghanda sa susunod na laban. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang Phoenix Suns ay naging 19-17 at natalo sa Memphis Grizzlies na may record na 13-23 sa score na 121-115. Kasunod ang another weak fourth quarter performance mula sa Phoenix. Sa laban na ito, hindi naglaro ang Grizzlies star guard na si Ja Morant na siyang na-ruled out sa laban dahil sa shoulder soreness bago nagsimula ang laban. Sa kabila, ang Suns ay nakabalik na ang superstar na si Kevin Durant mula sa 3-game absence matapos nga nitong nakikitungo sa hamstring tightness. Ang Grizzlies coach na si Taylor Hankins ay mas piniling piyang simula sina Marcus Smart, Luke Kennard, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., and Xavier Tillman. At naging second unit naman sina Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Durant, and Yusuf Nurkic. Si Nurkic ang nagbukas sa scoring sa first minute sa contest, sa katunayan na puwersang napatawag sa unang timeout ang Grizzlies bago pa nito nagawa ang post-hook sa natiitrang 9.6 minutes remaining sa quarter. Ang Phoenix ay nanguna sa 8-1 sa puntong ito. Ang Memphis ay nag-respond ng 11-5 run over sa sumunod na 3 minuto at sa panahong ito si Frank Vogel naman ang tumawag ng timeout sa 6.17 minutes left. Hanggang sa ang Suns na naman ang na-respond ng 8-0 run at tuluyang tinapos ang first quarter sa score na 32-26 lead, dumikit sa nakuha nilang 11-point lead sa final minute. Walang mainit sa third quarter. Ang Phoenix ay parehong nagsimulang mainit sa third quarter, kasama ang Phoenix na naging leading sa score na 82-80 sa halfway, patungo pagtatapos ng quarter. Tinapos ng Suns ang quarter na ito sa 15-6 run at nagdala sa kanila sa 97-89 lead frame laban sa Memphis. Ang Memphis at Phoenix ay nakatali sa 110-110 bago nagawa ni Booker ang transition layup sa natitirang 3.41 minutes para basagin ang tie. Ngunit dahil sa shooting sa wide open 3 ni Bane sa offensive rebound, dinala niya ang Memphis sa 115-114 advantage sa 1.47 minutes remaining hanggang sa tuluyang na outscored ng Memphis ang Phoenix sa 35-18 sa final frame at ang Phoenix ay iniwan ng promising homestand kasama ang malaking katanungan bago pa man nila sisimulan ang 6-game stretch. Samantalang sa ibang balita naman, bilang isang pinuno ng Warriors na nagdala sa franchise sa loob ng 13 taon, si Joe Lacob ay ginawa ang matunog na pangako at nag-delivered naman ito sa high rate.
Sila ay ginapang ang mula sa NBA subfloor patungo sa naipanalo ang multiple championships at naging global phenomenon. Ngunit matapos ang walang ganang 133-118 tip to buzzer beatdown laban sa Toronto Raptors sa araw na ito sa Chase Center, ang Warriors ay napaisip ng malalim. Sila ay naging 17-19 matapos silang natalo sa kanilang last 7 games kasama ang 4 losses sa bahay. Kami ay nasuntok agad sa bibig ayon sa coach na si Steve Kerr. Hindi kami naglaro sa aming kakayahan sa panimula sa laban. Ayon naman sa rookie na si Trayce Jackson Davis, medyo umayos kami sa panimula ng second half ngunit nahuli na kami. Kami ay hindi nasiyahan. Mas magaling kami kumpara sa team ng Warriors na naglalaro ngayon. Anumang tsansa na manatili dito, at least sa ngayon, ay si Jonathan Kuminga. At wala nang mas nakakaalam dito kumpara kay Lacob, ang team CEO. Kung sakaling mananatili si Kuminga, ito ay dahilan na siya ang most athletic member at isa sa NBA athletic roster ng team at sila ay naniniwal sa kakayahan at lakas ng forward bilang magiging future cornerstone. Kung sakaling mapapabilang ito sa trade, ito ay dahilan na sila ay naniniwala na makakakuha sila ng tamang manlalarong kakailanganin ng team sa pag-asang mas mapapalakas nila ang roster. Si Kuminga ay mayroong higher trade marker value kumpara sa ibang manlalaro ng Warriors. Sa edad pa lamang na 21 years old, isang elite defender, isang electrifying athlete at gayon pa rin, meron pang another season sa halagang $7.6 million sa kanyang rookie contract. Si Lacob at general manager na si Mike Dunleavy ay meron pang hanggang February 8 trade deadline para magdesisyon kung paano sila magpapatuloy. Isa sa kanilang target ngayon ay ang Raptors forward na si Pascal Siakam, ang subject sa considerable window shopping ng Warriors at sa iba pang mga NBA team. Siya ay nakapagtala ng 16 points, 7 rebounds at 6 assists para sa Toronto. Ang limited available data ay nag-indicates na si Kuminga at Wiggins ay hindi magandang pagsamahin. Ito ay tiyak na hindi konektado ayon sa sabi ni Coach Steve Kerr patungkol sa pares ni Kuminga at Wiggins. Ito ay hindi naging maganda sa halos buong season na ito. Ngunit patuloy pa rin kaming nag-eksperimento. Habang kung makakabalik na si Green, siya kasama si Wiggins ay naipanalo na ang championship 19 na buwan na ang nakalipas. Ngunit si Kuminga at Green ay nag-offer ng misteryosong elemento. Hindi ko nakitang ito ay isa pang pagsubok kung pagsasamahin sina Green at Wiggins ayon kay Steve Kerr. Ngunit kung pag-uusapan naman sina Green at Kuminga, ito ay tiyak na pagsubok dahil kapag sila ay magkasama sa court, kailangan mo ng maraming taong roster na wala sa court. Isang malaking suntok kapag makakabalik na si Green sa lineup. Dati na ring sinabi ni Lacob noon na gusto niyang maging star si Kuminga, tulad sa kanyang kagustuhang maging ni James Wiseman na ma-develop patungo sa foundational big man. Kaya obligado nilang bigyan ito sa bawat oportunidad ngayon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ano kaya ang kahulugan sa mga binitawang salita sa head coach na si Steve Kerr? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.